Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inirereklamo sa inihaing impeachment complaint sa Kamara kaya dapat siyang humarap sa pagdinig oras na simulan ito ng House Committee on Justice. Ayon ito kay House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima. Ideally, dapat siyang mag-attend because he is the respondent. And the committee has the power to compel attendance of anyone. Diba? And then may consequences kapag hindi sundin yung summons o yung subpoena. Pero depende pa rin anya ito sa desisyon ng mayorya ng mga miyembro ng komite. Samantala, malalaman naman ang tunay na motibo sa inihaing impeachment complaint laban sa presidente sa magiging aksyon ng Kamara hinggil dito, ayon kay House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Kasi actually hindi ko alam kung ano yung lalabas yung tunay na motive, depende sa action ng House dito sa impeachment complaint na ito. Kung minadali at na-prevent yung ibang impeachment complaint, di ibig sabihin, yun ang motive. Para sa kongresista, basura ang unang impeachment complaint dahil nakabatay lang anya sa news articles. Pero paano naman ang proseso kung may maghain ng ibang impeachment complaint laban kay PBBM ngayong linggo? Makapag-file this week, yung ibang complainants tapos medyo malakas, baliwala na rin yung effort niya. Pero siguro ang damage lang magmamadali yung mga complainants para hindi sila maging hindi kagad ma-initiate yung complaint. So yun ang damage, magmamadali. Napakamahirap gumawa ng isang impeachment complaint na maayos. Sa susunod na Lunes, January 26 na, ang balik sesyon ng Kongreso. Oras na mai-refer na sa House Committee on Justice ang impeachment complaint laban kay PBBM nang walang ibang naghahain ng reklamo. Epektibo na ang one-year ban rule. Ibig sabihin, wala nang maaaring maihain na iba pang impeachment complaint laban kay PBBM sa loob ng isang taon. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.